Serena, ang damit na suot mo. Saan mo nakuha yan? Oh, Chloe, sorry talaga. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Wala akong damit. Kaya pumunta ako sa closet mo at kinuha ang isa. Hindi ka naiinis, di ba? Sino ang nagbigay sa'yo ng door code ko? At sino ang nagsabi na pwede kang pumasok? Alam mo ba ang ginawa mo ay pagnanakaw? Pwede ko lang tawagan ng pulis. Sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko inisip ang paghiram ng isa sa mga damit mo ay gagawin kang ganito kagalit. Hiniram ko lang sandali. Hindi ko ninakaw iyan. Please, wag tawagan ng pulis, okay? Chloe Davis, huwag mo siyang kausap ng ganito. Ang pamilya ni Serena ay hindi mayaman. Wala siyang magandang damit noong lumalaki siya. Gusto lang niya magmukhang maganda para sa espesyal na okasyon. Paano ka naging ganito kasakit? Hayaan mong linawin ko ito. Binigay ko sa kanya ang code mo. Ang Serena ay hindi outsider. Kung galit ka, ilabas mo sa akin. Huwag mo bigyan ng problema ang Serena. Panatilihin ang damit. Hindi lang ang damit na iyan. Maaari mong kunin ang dalawang kaibigan ko noong bata pa. Maaari mo rin silang kunin. Hello? Hello, MS Chloe Davis. Ito ang HR ng MG Tech Group. Nakatanggap kami ng signed offer letter mo. Please mag-report sa opisina namin. Sa susunod na Monday, please padaliin ang overseas travel arrangements mo. Huwag mag-alala. Ako ay doon sa tamang oras. Lucas Miller. Sean Wright, binigay ko ang sariling pangarap ko para pumunta sa parehong kolehiyo sa inyo. Pero ngayon, ako ay hahabol sa sariling pangarap ko. Isang linggo mula ngayon, maghihiwalay na tayo. Para sa mabuti. Paalam. Chloe, pag lumaki ka, dapat magpakasal ka sa akin. Maging maganda kong asawa. Chloe, pag lumaki ka, dapat magpakasal ka sa akin. Dapat pumili ka sa amin. Bakit mo naman iniisip na pag lumaki ako, dapat magpakasal ako sa isa sa inyo? Dapat pumili ka ng isa. Chloe, bakit mo itinapon lahat ng binigay naming regalo? Galit ka pa rin dahil binigay namin kay Serena ang password kahapon? O dahil galit ka dahil ginamit niya ang damit mo? Huwag ka nang magalit. Bibili lang ako ng bago para sa'yo. Sa simpleng bagay lang. Nagwala ka. Sige, pero itatapon mo? Talaga? Kung pagtatapon ng basura ay nakakagalit sa iyo, ano gagawin mo? Kung sasabihin ko na magtatrabaho ako sa ibang bansa at iiwan ko kayong dalawa? Mawawala ba talaga sa isip ninyo? Ang mga bagay na iyon ay nag-iipon lang ng alikabok sa bahay. Nag-aabala lang ng espasyo. Kaya itinapon ko. Talagang hindi ka galit? Simula ngayon, kayong dalawa ay wala sa akin. Bakit ako magagalit? Kung nag-iipon ng alikabok, mabuti na itinapon mo. Bibili kami ng mga bago para sa iyo. Ang Chloe Davis, lumalala ang ugali niya. Hindi pa kami nakapagsalita at nagwala na siya. Dapat ba puntahan natin siya? Huwag na, kahit papaano, sa susunod na Lunes, dapat siya pumili. Who's brave? Chloe, bago ang susunod na Lunes, dapat magbigay ka ng sagot sa akin. Narinig mo? Hindi mangyayari ang araw na iyon. Sa susunod na Lunes, hindi na ako makikipag-usap sa inyo. Sige na, Chloe.
Huwag kang magalit sa maliit na bagay. Simula bukas, sabay nating gagawin ang ating graduation bucket list. Magpahinga ka na, at huwag kang magpuyat bukas, ha? Nagkaroon ulit ng bangungot si Serena kagabi. Ang mga sugat mula sa sirang pamilya ay maaring tumagal ng buong buhay para gumaling. Para matulungan si Serena na talagang iwanan ang nakaraan, napagdesisyonan namin na ilabas siya para magbago ng tanawin. Chloe, ikaw na ang magplano ng graduation bucket list. Dad. Iiwanan ng lahat. Iiwanan ng lahat para hanapin ako. Lucas, Sean, 3 araw at gabi kong inayos ang ating itineraryo para sa graduation trip. Hulaan ninyo, sa tingin ninyo saan ang unang stop natin? Saan tayo pupunta? Saan nga ba? Sabihin mo na. Ang unang stop natin ay Disneyland. Wow. 5 araw. Sean, hindi ka magaling lumangoy. Kaya kapag lumangoy ka, magsuot ka ng smartband para ma-monitor ang heart rate mo. Salamat. Lucas, kapag magda-dive ka, siguraduhing mag-goggles para protektahan ang mga mata mo. Salamat sa palaging pagiging nandyan para sa akin. Sana sa susunod na buhay, magkasama pa rin tayong tatlo. Package. Parating na! Chloe? Natanggap na namin ang aming mga offer mula sa Cloud Innovation Group. Dapat dumating na rin sa'yo, di ba? Oo, natanggap ko na. Nakuha na namin ang aming mga offer. Dapat dumating na rin sa'yo, di ba? Oo, nakuha ko na rin ang sa akin. Chloe, nagpa-reserve ako ng lugar. Kain tayo mamaya. Oo, Chloe. Pagkatapos kumain, dadalhin ka namin mamili ng mga damit. May utang pa kami sa'yo mula noong nakaraan. Babayaran namin yan ngayon. Hindi na kailangan. Kayo na lang ng dalawa ang magpatuloy. Chloe, kung hindi ka sasama, hindi ako aalis sa pwestong ito hanggat hindi ka pumapayag. Sina, baka umuulan ng nyebe sa lungsod ng Lumina. Makabubuti rin naman ang mga damit pang taglamig. Sige na nga, tara na. Nakarating na rin kayo. Ang tagal ko nang naghihintay. Halika na, lumalamig na ang pagkain. Pasensya na, at pinaghintay ka, mahal. Chloe, sabi ni Serena may pamimili siya kaya sumabay siya sa amin. Magkakasamahan na tayong lahat sa trabaho. Magtutulungan tayo. Hindi na rin naman tayo magkikita ng matagal. Tapos na tayo. Gawin niyo ang gusto niyo. Serena, naalala ko mahilig ka sa maanghang. Kaya pinili ko talaga ang Spicy Bistro. Ang pinakamaanghang na lugar dito. Magugustuhan mo to. Bakit konti lang ang pagkain? Hindi ito sasapat. Waiter, isa pang menu, please. Kukuha kami ng spicy beef. At kukuha rin kami ng dila na may paminta. At ang spicy beef strips. Kukuha kami ng spicy chicken gizzards. At ang ulo ng isda na may sili. Siguraduhin yung maraming sili. Mahilig sa maanghang si Serena. Serena, Lahat ng paborito mo ang in-order namin ngayon. Dapat mong ubusin yan. Chloe, bakit wala kang kinain? Magkaibigan mula pagkabata ha? Naalala niyong mahilig siya sa maanghang? Pero nakalimutan niyong laging may problema ang tiyan ko at hindi ako makakain ng maanghang. Chloe,
Ang sarap ng putaheng ito. Kailangan mong tikman ito. Pwede bang laktawan to? Mabait lang si Serena nang bigyan kanya ng pagkain. Ano ba yung ugali mo? Chloe? Chloe? Anong problema? Lucas! Lucas! Di mo ba alam na may sakit sa tiyan si Chloe? Bawal siya sa maaanghang Naalala ko, sinabihan ko ang restaurant. na huwag masyadong maanghang. Magrereklamo ako ngayon din. Okay lang. Uminom na lang ako ng gamot. Si, huwag kang mag-alala. Chloe, makinig ka sa akin. Hindi ka na pwedeng kumain ng maaanghang, kahit kailan. Chloe, Chloe, galit ka pa rin ba sa akin? Hindi mo ba ako patatawarin? Kaya ba yan? Ayaw mong kumain ng kinain na inihangin ko? Mahirap ang buhay ko noong bata ako. Wala man lang nagmalasakit sa akin. Alam ko, hindi ako karapat-dapat sa higit pang pagmamahal. Serena, anong pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka karapat-dapat para mahalin ng higit pa? Kami ni Lucas ay parehong nagmamahal sa iyo. Chloe, hindi ba pwedeng maging mas maunawain ka? Mahirap na ang pinagdaanan ni Serena. Huwag mo nang isipin yung maliliit na bagay noon. Si, kakainin ko na. Chloe, dahil gusto mo naman, kumuha ka pa. Ito napakaanghang at masarap ng tadyang na ito. Subukan mo rin ito. Espesyalidad nila ito. Napakaanghang at masarap din. Lucas, Cheyenne, ang samahan natin noong bata pa tayo. Ibinabalik ko na sa inyo. Chloe, anong nangyayari? Chloe, okay ka lang ba? B. Chloe? Chloe, anong problema? Lucas, uminom ka ng tubig. Ang sakit. Serena, Serena, okay ka lang ba? Serena? Nabuhusan ko ng hindi sinasadya ng mainit na tubig. Ang sakit talaga. hipan ko. Ayaw na ayaw ni Serena sa sakit. Hipan ko para sa'yo. Okay ka lang ba? Sa paningin nila, siya na lang ang bagong mahal nila. Samantalang ako, ay nakaraan na. Chloe? Saan ka pupunta? Ang sakit. Serena, Anong klaseng tao kayo? Ang babae doon napakasakit ng tiyan niya, kaya umalis, nakakuyom ang tiyan. At ang inaalala mo lang ay ang nasugatan? tara, Chloe, umalis na tayo. Malapit na magsara ang mall. Sumasakit talaga ang tiyan ko ngayon. Hindi ako makakapunta. Anong problema sa tiyan mo? Ano sa tingin mo? Nagpapanggap lang siya. Pare-pareho lang ang kinain natin at okay kami. Bakit siya lang ang may problema? Gusto lang niyang ipahiya ang Serena. Chloe, hanggang kailan mo pa ito gagawin? Hindi mo ba pwedeng hayaan ang Serena ngayon? Sinabi ko, hindi ako nagpapanggap. Talagang hindi ako magandang pakiramdam. Tigilan mo. Ang iba ay hindi kilala ka. Pero alam namin kung sino ka talaga. Prinsesa ka na mula pagkabata. Lagi kang may pinakamaganda. Paano mo madali kang magkasakit? Tama na. Sean at ako ay nag-inom lang. Hindi kami makakapagmaneho. Tara na. Serena, ano ang ito? Maganda. Gusto ko ito. Mayroon pa doon. Ang mga damit. Oh,
Lahat. Sige, ito ang itotal ko para sa inyo. Mga Ginoo, $25,000 ang kabuuan. Card. Chloe, anong napili mo? Ako ang babayad para sa iyo. Hello, ang 2 winter outfit lang ang kukunin ko. Salamat. Siyempre, ma'am. Chloe, naaalala ko ang Cloud Innovation Group ay nasa Timog. Spring ang klima doon buong taon. Hindi mo kakailanganin ng makapal na damit doon, di ba? Pupunta ako sa Hilaga. Ano? Chloe, pupunta ka ba sa Norte? Anong ibig sabihin yan? Ano pa ba ang ibig sabihin niyon? Siguro ay magbabakasyon siya. At hindi man lang niya tayo sinabihan. Talaga bang itinuturing mo kaming mga kaibigan? Ilang araw lang kaming nagbakasyon kasama si Serena. Karapat-dapat ba talagang magselos ng ganyan? Sige, Chloe. Kapag may libreng oras tayo sa trabaho, magbabakasyon kaming lahat kasama mo. Sayang naman, wala nang mamaya pa. I-swipe mo ang card. Sean, Lucas, pwede bang hindi na ako umuwi? Nakatira ako sa isang slum. Hindi maganda ang seguridad doon. Tuwing gabi pag uwi ko, nanginginig ako sa takot sa buong daan. Siyempre pwede. Serena, pwede kang tumira sa bahay ko. Marami kaming kwarto. Pumili ka na lang. O kaya naman sa akin ka pumunta. Maraming plushie sa bahay ko at mga manika na gusto mo, kasama na ang ilang limited editions. Nandito lahat ng gusto mo. Siguradong magugustuhan mo. Serena, pagod ka na siguro sa maghapong pamimili, di ba? May malaking outdoor pool ang bahay ko. Baka gusto mong pumunta para maligo. Dapat kang pumili ng isa. Kailangan kong pumili ng isa? Salamat. Hindi pa ako nakakatira sa magandang lugar na tulad nito dati. Ang samahan natin noong bata pa tayo, hayaan nating lahat ng ito, kasabay ng malakas na ulan, ay maglahong parang bula. Halo, Ma? Chloe, sigurado ka bang talagang hindi ka sasali sa Cloud Innovation Group? Naiintindihan ko na, ang MG Tech ng Valoria ay mas bagay sa'yo. Pero, hindi ba't nangako ka kina Sean at Lucas na magtatrabaho kayong lahat sa iisang kumpanya? Simula noong bata pa sila, hindi sila mapakali kapag wala ka. Kung mawawala ka lang ng isang oras, hindi na nila kaya. Kung malaman man nila na hindi lang nagpalit ka ng trabaho, kung hindi lumipat ka pa sa ibang bansa, magwawala yan. Problema na nila yon. Hindi na problema ko. Dati, gusto ko lang pumunta sa Cloud Innovation dahil sa pangakong yon. Pero ang MG ang palaging pangarap ko. Ito ang buhay ko. Ako ang pipili para sa sarili ko. Sige, Chloe, kung sigurado ka, ayos na yon. Ang tatay mo at ako ay palaging susuporta sa'yo. Sa ngayon, magpahinga ka lang at mag-enjoy sa pag-uwi mo. Maglibot ka, magsaya ka. Kapag nakapag-ayos ka na sa ibang bansa at maayos na ang lahat, ang tatay mo at ako ay bibisita sa'yo. Si, Ang regalo. Oo nga pala, Chloe, nakuha mo ba ang onboarding gift mo? gift? Anong gift? Ang tradisyonal na lot ng lola mo. Hindi ko alam kung naaalala mo, pero noong bata ka pa, nagwawala ka araw-araw, nakikiusap sa lola mo na ibigay ito sa'yo. Ang lola mo ay nagsabing masyado kang bata at baka masira mo. Nangako siya na kapag nakapagtrabaho ka na, ibibigay niya ito sa'yo. Pero hindi pa man nakalipas ang 2 taon, pumanaw na siya. Si. Huwag na nating pag-usapan yun, Chloe. Nagpadala na ako ng tao para ihatid ito sa'yo. Si. Alis na, ako, Ma. Serena, Chloe, ito ba ang hinahanap mo? Uy, napansin ko ang daming kahon sa pintuan mo, kaya naisip kong tulungan ka. Galing ito sa mga magulang mo, di ba? Regalo? Ang ganda naman. gitara ito, hindi kin. Ah, gitara. Marami ka sigurong ganyan sa bahay. Pwede bang akin na ito? Gusto ko ring matuto. Tigil, wala bang nagturo sa'yo na huwag manghiram ng walang paalam? Kung gusto mo, ikaw ang bumili. Alam mong hindi ako mayaman, at ipapamukha mo pa sa akin. Kung naghahanap ka ng gulo, sa iba ka maghanap. Ibalik mo ang gitara ko. Chloe, ano naman kung meron ka ng lahat ng ito? Mula ngayon, lahat ng nasa paligid mo, bawat isang bagay, bawat isang tao, ay magiging akin. Akin na lahat ito. Huling pagkakataon.
Ibalik mo ang gitara ko. Hindi. Anong gagawin mo? Sige, suntukin mo ako. Sinuntok mo talaga ako. Sige, gusto mo ang gitara mo? Eto, kunin mo. Wag. Serena, grabe ka na. Tigil! Chloe, anong ginagawa mo? Serena, mukha mo. Seryoso? Sa loob lang ng ilang minuto, ginawa mo ito sa kanya? Hindi ko akalain na ganito ka kasama. Sean, Lucas, kasalanan ko lahat ito. Aksidente lang. Nasira ko ang gitara niya. Chloe, gitara lang naman yan. Kung nasira, bibilhan kita ng bago. Kailangan bang suntukin mo siya? Bibilhan mo ako ng bago? Ang gitara na ito, hindi mo ito mapapalitan. Chloe, ano ang ibig mong sabihin dito? Ayon sa sinaunang tula, ang makapal na kwerdas ay umuugong, parang biglang bagyo. Ang manipis na kwerdas ay bumubulong, parang pribadong usapan. Iyan ang tradisyonal na lut. Naalala niyo ba? Na ang luting ito ay kay Lola? Sean? Lucas, huwag niyo nang sisihin si Chloe. Hindi naman masakit ang mukha ko. Basta masaya si Chloe, kaya ko ang lahat. Serena, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sayang hindi ka naging aktres? Chloe, hindi ka pwedeng mag-tantrums ng ganyan. Mag-sorry ka kay Serena ngayon. Ngayon. Mag-sorry ka ngayon. Gusto niyong mag-sorry ako sa kanya. Lucas, Sean, hindi lang kayo bulag. Walang puso rin kayo. May surveillance camera doon. Kayo na ang mag-check kung ano talaga ang nangyari. May camera pala. Sean, Lucas, huwag niyo nang sisihin si Chloe. Hindi naman masakit ang mukha ko. Kung patuloy niyo siyang sisisihin at magagalit si Chloe, hindi ko na makakapagkaibigan sa kanya. Sige, Serena, hindi mo kasalanan. Tingnan mo ang ugali mo. Tapos tingnan mo si Serena. Chloe, paano ka naging ganyan kapeti? Tama na. Tigilan nyo na ang pagtatalo. Sean, samahan natin si Serena para kumuha ng anti-inflammatory cream. Isang araw na lang. At hindi ko na kailangang makita ang 3 taong ito. Ang ilang bitak ay hindi na maaayos. Uy, Eric, Narinig ko sa Dean na mag-a-abroad ka. Malaking bagay yan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? talagang busy ako nitong mga nakaraang araw. Nakalimutan ko. Pagkain tayo sa mga susunod na araw. Huwag mo itong ipagpaliban. Ano ba, mag-iipon ako ng munting party ngayong gabi. Magkakaroon tayo ng huling saya. Isipin mo ito bilang pagpapaalam sa'yo. Pagkatapos ng graduation, magkakanya-kanya na tayo. Hindi mo alam kung kailan magkikita-kita ulit tayo. Chloe, nakarating ka. Nasaan yung dalawang crush? Bakit hindi sila kasama mo? Hindi ba mga sunod-sunuran mo sila? Kahit saan ka pumunta, sumusunod sila. Oo, narinig ko na nag-interview kayong lahat sa tech department ng Cloud Innovation Group at nakakuha ng offer. Hindi ba sinabi mo na pagkatapos ng kolehiyo, pipili ka ng isa sa kanila para pakasalan? So, napagdesisyonan mo na sino ang pipiliin? Siya? Chloe? Anong pagpipilian ang natitira sa kanya? Yung dalawang crush ay talagang nahuhumaling sa Serena ngayon. Ang pagtatanong sa kanya ng yan ay pagpapahiya lang sa kanya. Hoy, lahat, nandito kami. Oy! Hindi na gusto ng mga crush siya. Anong ipagmamayabang niya ngayon? Siya? Talunan lang siya ngayon. Tignan mo siya nakapulupot doon. Natatakot kahit magsalita. Sige, tama na yan. Lahat, nandito na ba ang lahat? Ang pagtitipon ngayong gabi ay talagang espesyal. Ito ang huling pagkikita pagkatapos ng kolehiyo bago tayong lahat pumasok sa totoong mundo. At lalo na para magpaalam sa Chloe. Magpaalam? Ang pagtitipon ngayon ay talagang espesyal. Ito ang huling pagkikita natin bago tayo magtapos at pumasok sa totoong mundo.
At para rin ito sa Chloe. Eric, iinuman ko kayo. Salamat sa pag-aalaga sa amin sa buong 4 na taon. Tinulungan mo lahat sa klase makahanap ng magandang kinabukasan. Para sa'yo ito. Tara, Eric. Ubus na. Lahat itaas ang inuman. Ubus na. Mabuhay. Oo. Pupunta ako sa ibang bansa para magtrabaho. Kaya baka hindi na kita makita ang mga kaklase ko na kasama ko sa kolehiyo. Chloe, bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka pa ba sa akin? Pasensya na, humihingi ako ng tawad. Chloe, patawarin mo ako. Chloe, para kang nagbago kamakailan. Ang init ng ulo mo ay tumindi. Sean at ako hindi alam paano magbayad. Ganito kaya? Sabay tayong umuwi mamaya. Hindi. Dapat dalawa kayong ihatid, Serena. May sariling paa ako. Eric, Chloe Davis, paano mo ako tratuhin ng ganito? Kagalitin kita. Dito, Serena, kainin mo ang prutas. Masarap talaga. Serena, hindi maganda ang kalusugan mo, kaya huwag uminom ng malamig. Dito, inumin mo ito, mainit. Chloe, ikaw ay palaging ang ipinagmamalaki ng klase. At ang tanging nakakuha ng trabaho sa ang financial district. Siya nga. Hindi ba sinabi mo noon pupunta ka sa Cloud Innovation Group? Sino ang mag-aakala ikaw ay aalis sa malayong lugar mag-isa? Talagang pupunta ka? wala akong alam noon. Ngayon naintindihan ko. Sa lahat ng bagay, kailangan mong mag-ingat para sa sarili. Ang puso ng tao. Serena, ay mabuti lang. Naglilingkod sa'yo. Ano ang problema mo? Hindi ba pwedeng pagbigyan ng Serena? Bakit napaka-petty? Ito ay tradisyonal na lute lang. Bakit napakalupit? Ano ang inaasahan mo? Nagpapanggap siya. Ang puso ng tao ay hindi mapagkakatiwalaan. Oo. Sa wakas, aalis ka. Simula ngayon, ikaw ay mag-isa. Pupunta sa ibang bansa? Chloe, ano ang ibig mong sabihin? Pupunta sa ibang bansa? Mag-abroad? Chloe, anong ibig mong sabihin? Mag-abroad? Aalis si Chloe sa bansa. Papuntang financial district sa isang nangungunang tech group, ang MG Group, Chloe. Magsalita ka naman. Chloe, bakit ka aalis ng bansa? Malaki ang mundo. Gusto ko lang makita. Anong problema? Kaya gusto mo lang mag-travel sa ibang bansa? Nabanggit niya yun dati nang namimili tayo. Imposibleng iwan tayo ni Chloe para mag-abroad mag-isa. Kaya nagpapanggap ka lang kasama si Eric? Eric, hindi maganda yon. Ang ganong klaseng biro hindi basta-basta pinapalabas. Hindi ako yon. Sige, maglaro tayo. Mag-Russian roulette kaya tayo. Russian roulette? Sino mang matutukan ng bote ay kailangang magtapat ng sekreto. Sige, gawin na natin. Chloe, sa pagitan ni na Sean at Lucas, sino ang pipiliin mo bilang boyfriend? Oo nga, oo. Sabihin mo. Chloe, sabihin mo. Nauuhaw kami sa sagot. Si Sean o si Lucas? Sino ba? Gusto naming malaman. Ako lang ba? O pareho silang nakatingin lang kay Serena ngayon? Pero sila pa ang kinakabahan sa sagot ko? Chloe, sabihin mo na. Sino ang pipiliin mo? Talagang gusto naming malaman. Umili ka. Wala. Sa kanila. Tayo lang dalawa. Serena, ayos ka lang ba? Hindi ka nasaktan, di ba? Serena, halika rito. Basang-basa ang bestida ko. Basa rin yung kabilang side. Ganito kasi, Serena. Isuot mo muna yung jacket ko. Ganito na lang, uwi na tayo at magpalit ka. Mga kaibigan, basang-basa ang bestida ni Serena. Sasama kami sa kanya para magpalit. May mga paputok na ako. Tara na, sama na tayong lahat sa may ilog. Ano sa tingin nyo? Para ipagdiwang ang pagtatapos sa kolehiyo. At ang matagumpay na pagkuha ng mga trabaho natin. Ano sa tingin nyo? Tara na sa ilog. Ang galing! Chloe, bakit hindi ka sumama sa amin? Si, Tara na. Uy, tingnan nyo. Tingnan nyo ang mga paputok na ito. Mag-ingay kayong lahat.
Salamat. Hoy, pasensya na at nahuli kami. Oo, nahuli kami. Wow! Ang bestida ni Serena ay bagong labas mula sa Paris Fashion Week. 30 piraso lang ang ginawa sa buong mundo, at yung isa sa buong bansa ay nasa kanya. At ang sapatos na suot ni Serena, yung may mga kristal at brilyante, espesyal na ipinagawa mula sa Sea Brand. Hindi basta-basta ang makakakuha ng mga ito. Ang ganda, di ba? Binili ito ni Sean at Lucas para talaga sa akin. Chloe, paputok ba yan? Gusto ko rin. Ang dami sa lupa. Bakit yung akin pa ang gusto mo? Pero gusto ko talaga, yung nasa kamay mo, pwede bang ibigay mo sa akin? Ito ba ang gusto mo? Sinanga. Heto. Chloe, anong ibig sabihin yan? Ang gusto lang naman ni Mahal ay yung 2 paputok na nasa kamay mo? Bakit mo ibinagsak sa lupa? Chloe, mahirap ang buhay ni Serena mula pagkabata. At ngayon, sa harap ng lahat ng tao, ginanito mo siya. Gaano ka pa kabata? Huwag mo nang isipin yon. Mahal, huwag mo nang isipin yon. Paputok lang yan. Kami ni Lucas ay may mas magagandang paputok para sa'yo. Serena, may dala kami ng pinakamagandang lilang paputok para sa'yo. Bilang paputok. Ibig mong sabihin, yung maalamat, kilalang-kilala, pinakamagandang paputok. Nainggit ako. Maswerte naman na alagaan ng 2 heartthrob na ganyan. Ang buhay niya, sulit na sulit. Lilang paputok. Mukhang nakalimutan nyo na ang pangako natin noon. Ang ganda. Ang romantiko. Chloe, alam mo ba? Ang lilang paputok ang pinakamaganda at pinakaromantiko. Kapag kumita na tayo ng pera, bibilhan namin si Chloe ng pinakamagandang lilang paputok. Kaya ang paputok na ito ay sumisimbolo sa pag-ibig na hindi nagbabago. Sayang, walang panghabang buhay sa mundong ito. Sean, Lucas, aalis na ako sa inyong 2. Lucas, Sean, salamat sa inyong 2 sa pagbigay sa akin ng pinakamagandang pag-ibig sa mundo. Sa buong buhay ko, wala pang nakapagpakita sa akin ng ganitong kabuting pagtrato. Kayo ang buong mundo para sa akin. Serena, ang pinakamagandang mga paputok na lila ay para sa iyong sindihan. Pero hindi ako pwedeng maging ganun kasakim. Ang isang sandaling ganito kaganda ay dapat na ibahagi sa ating 3. Lucas, Sean, sasamahan mo ba ako sa pagsisindi ng mga paputok na ito? Siyempre naman. Ang ganda! Ang romantic naman yan. Parang eksena lang sa drama. Ang ganda ng mga paputok na lila na ito. Serena, sabi nila, kung maghahangad ka sa paputok, lalo itong natutupad. Ay, tama nga. Narinig ko na kung maghahangad ka sa paputok, matutupad ito. E di maghangad ka. Sige na, maghangad ka. Gusto mo bang maghangad? Naghahangad ako ng isang kinabukasang puno ng pangako, at lahat ng aking pangarap ay matupad. Serena,
Sinasabi nila, kapag humiling ka sa isang paputok, magkakatotoo raw ito. Gusto mo bang humiling? Sana si Sean at Lucas ay magkaroon ng magandang kinabukasan at lahat ng magagandang bagay. Serena, ang baba mo naman. Sinong humihiling para sa ibang tao? Dahil kayo ang pinakamahalagang tao sa akin. Ikaw din ang pinakamahalagang tao sa amin. Lucas, Sean, mukhang medyo malungkot si Chloe. Baka dapat puntahan mo siya para pasayahin. Matagal ko nang nakalimutan ang nangyari noong araw na iyon. Dapat hindi na rin kayo magalit. Ang bait mo naman, Serena. Hindi tulad ni Chloe. Napakainit ng ulo ni Chloe. Ni hindi ko nga alam kung paano siya pasayahin. Nag-iinarte naman siya. Seryoso. Sobra na natin siyang pinalaki. Kung ayaw ninyong parehong patawarin siya, ako na lang ang pupunta para pasayahin siya. Sakto. Gugulat ako sa kanya. Chloe. Sorpresa! Chloe. Chloe, sorpresa. Chloe. Ang braso ko. Gising ka na. Huwag kang gagalaw. Malubha ang pagkasunog ng braso mo. Kakagawa lang ng doktor ng skin graft surgery. Buti na lang maaga kang dinala. Kung medyo late pa, kailangan mo nang magpa-amputate. Chloe? Sorpresa! Ang puso ng tao. Paano ito naging napakalupit? Oo, tama nga. Kanina lang, ang dalawang lalaki na nagdala sa'yo ay sobrang gwapo. Nang makita nila na wala ka sa malay, sobrang nagpanik sila. Habang wala ka sa malay, dito lang sila nagstay. Kanina lang, napilit ko silang magpahinga. Ganito kaya, kukunin ko ang dalawa para sa'yo? Masisiyahan sila nang makita nila na gising ka. Hindi. Huwag mo silang tawagin. Ang dalawa. Hindi ko na gustong makita sila kailanman. Hindi na talaga. Nurse, masakit talaga ang braso ko. Para bang hinihiwa. Baka nawawala na ang anesthesia. Ang pagkasunog ang pinakamasakit. Ang hirap ng sitwasyon mo. Ganito ang gagawin natin. Tatawag ako ulit sa doktor para bigyan ka ng dagdag na pain shot. Tiis lang ng konti. Chloe, kamusta ang pakiramdam mo? Sobrang kinabahan ako. Chloe, kasalanan namin ni Sean ito. Hindi kami nakapag-protect sa'yo ng maayos. Ito ay apology letter galing sa Serena. Pinapabigay niya ito sa iyo mismo. Alisin mo. Chloe, alam kong sobrang sakit mo ngayon, pero pwede bang mag-calm down ka? Nagkamali talaga ang mahal ngayon, pero hindi niya sinasadya. Sa mga araw na wala ka sa malay, sobrang nag-guilty siya. Iniisip niya kung paano mag-apologize sa'yo. Pakiusap, patawarin mo siya. Sean, wala ka ba sa sarili? Ako ang nasaktan. Nag-guilty siya? Bakit ako ang dapat mag-responsible? Chloe, huwag kang magkamali. Gusto lang ni Serena mag-apologize. Mag-apologize? Sige, hayaan mo rin siyang ma-experience. Hayaan mo siyang maramdaman ang pagkasunog ng braso. Hayaan mo rin siyang magpa-skin graft surgery. Chloe, pwede bang hindi ka masyadong pushy? Sobrang nag-guilty na siya. Ano pa ang gusto mo? Kailangan ba talaga na pumasok siya dito? At magluhod para patawarin mo siya? Sige na nga, paupuin mo siya sa tuhod at magmakaawa ng kapatawaran sa akin. Kung ayaw niya, lumayas ka, ngayon din, at huwag ka nang muling magpakita sa harap ko. Chloe, kinontrata ko ang pinakamagagaling na doktor sa buong lungsod para gamutin ka. Wala kang maiiwang peklat. Dapat kang magpahinga. Umalis na tayo. Ikaw, Tara na.
Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ba ng sobra? Bibigyan kita ng gamot para sa sakit ngayon. Subukan mo lang tiisin, okay? Hindi. Hindi na masakit. Paano naman hindi masakit? Nabuksan na naman ang sugat. Kailangan na nating palitan ng benda. Ito ang matinding sakit ng pagkapunit ng iyong balat. Bigyan mo muna siya ng pampamanhid, bago lagyan ng bagong benda. Kung hindi, hindi niya makakayanan. Heto na. Sean. Lucas. Ang sakit ng pagkapunit ng aking balat. Ay wala. Kumpara sa sakit na dinulot ninyong dalawa sa akin. Dati ay naniniwala ako na ang samahan natin noong bata ay biyaya ng tadhana. Pero ngayon alam ko na, ang samahang iyon ay nalanta na, at ang batang lalaking nakilala ko ay wala na. Chloe, Nanay, tatay, nagpakilagkamay talaga tayo ng asong ulol sa bahay. Yung Serena na yon, sobra na ang ginawa niya. Malinaw na sinadya niya ito. Sisiguraduhin kong harapin niya ang buong bigat ng batas. Masakit ba? okay lang ako. Heto, dahan-dahan lang. Kailangan mong uminom ng maraming tubig. Para mas mabilis gumaling ang mga sugat mo. Chloe, kami ng nanay mo ay may ilang trabahong kailangang asikasuhin, kaya hindi kami makakasama sa'yo dito. Kumuha na ako ng pinakamagaling na mga nurse at doktor na mabibili ng pera. Wala kang dapat alalahanin. Mag-focus ka lang sa pagpapagaling at magpahinga ka dito sa ospital. Tatay, nanay. Sige na, huwag kayong mag-alala. Chloe, kailangan mong mag-ingat ng mabuti. Babalik kami pagkatapos na naming matapos. Alam ko. Paalam na. Chloe? Pasensya na, patawarin mo ako. Huwag mong ipademanda ako sa mga magulang mo. Kung hindi, ang buong buhay ko ay magwawakas na. Umalis ka. Ayokong makita ka ngayon. Chloe, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Chloe, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isang huling pagkakataon lang. Bitawan mo ako. Bitawan mo! Chloe, kasalanan ko ang lahat. Pakiusap, wag mo akong saktan. Huwag mong siyang hawakan. Serena, ayos ka lang ba? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad kay Chloe. Dahil ayaw niya akong makita. Aalis na lang ako. Hindi mo kailangang umalis. Ngayon, dito na lang tayo at pag-usapan ng maayos ang lahat. Chloe, kahit nagalit ka kay Serena, hindi mo pwedeng hayaan ang mga magulang mo na idemanda siya. Narinig mo? Huwag kang magpakalayo. Ang pagkakasugat ng braso mo ay aksidente lang talaga ni Serena. Aksidente lang. Hindi niya sinasadya na saktan ka. Ang pagdedemanda ay sobra na, hindi ba? Sean, Lucas, hindi niyo kailangang ipaglaban ako. Nasaktan ng ganito si Chloe dahil sa akin. Normal lang sa kanya na magalit sa akin. Kung mababawasan man kahit kaunti ang kanyang sakit, handang-handa akong magdusa ng kaparehong sugat sa kanya. Ganito ba? Kung magdusa ako ng kaparehong sugat sa iyo, patawarin mo na ba ako? Chloe, sapat na ba ito? Serena, Bakit ka nagpapakatanga? Chloe, wala ka bang puso? Wala ka bang damdamin? Si Serena ay nagkaganito na dahil sa iyo. Paano ka nakakapagngiti? kung kahit ito ay hindi maaalis ang galit sa puso mo, ako na ang magdudusa para kay Serena. Sapat na ba ito? Parang hindi ko talaga nakilala ang dalawang taong ito. Hindi ako naniniwala sa mga guilt trip. Ang pagpapatawad ay desisyon ko. Gusto kong magpahinga ngayon.
pwede na kayong umalis. Ano ang sinabi mo? Tingnan mo, gusto ko lang mag-isa ngayon. Umalis ka na. Chloe, nagbago ka na. Bakit ka ganyan kalayo? Parang hindi na kita kilala. Pasensya na, kasalanan ko itong lahat. Sean, Lucas, ako ang dahilan kung bakit kayo nadamay. Serena, huwag kang umiyak. Hindi mo kasalanan ito. Huwag kang mag-alala. Nandito kami para sa'yo. Nandito pa rin kami para sa'yo. Kukuha ako para sa'yo ng pinakamagaling na abogado dito para ipagtanggol ka. Magtutulungan tayong malutas ito. Lilinisin namin ang pangalan mo. Tara na. Si Chloe Davis. Sobra talaga nating pinalaki ang ulo niya. Ang lakas ng loob niyang kausapin tayo ng ganoon ang tono kahapon. Sana magustuhan niya ang mga bagay na ito. Hello? Binibining Davis, unang araw mo ngayon, bakit wala ka dito? Ginoong Stone, nagpasa na ako ng leave sa HR department ninyo. Ilang araw na ang nakalipas, nagpa-opera ako ng kaunti. Kung ganoon, ipagpapaliban natin ito ng isang buwan. Pagkatapos, personal kitang susunduin sa airport. Hindi na kailangan yan. Sa Pinakalate, sa Makalawa. Tiyak na darating ako ng maaga sa Makalawa, sa lungsod ng Lumina. Sige, usapan na yan. Magkita na lang tayo. Usapan na yan. Magkita na lang tayo sa lungsod ng Lumina sa Makalawa. Sean, Lucas, Hoy, Serena. Sinabi naming manatili ka sa iyong kwarto at magpahinga. Bakit ka nandito sa labas? Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Masakit pa rin ba? medyo konti. Pero dahil nandito kayo, sigurado ako nagagaling ako agad. Sean, Lucas, kumusta ang mga sugat ninyo? Masakit pa rin? Ganoon ba? Matigas akong lalaki. Makapalang balat, alam mo? Hindi talaga masakit. Kung gayon, ito ang magiging simbolo ng ating pagkakaibigan. Mula ngayon, magkakaroon tayong lahat ng peklat na ito sa ating mga braso. Kaya kahit saan tayo dalhin ng buhay, palagi tayong magiging pinakamahalagang tao sa isa't isa. Chloe Davis, kamalabing isa. Oras na para palitan ang iyong gamot. Narito para sa pagpapalit ng iyong gamot. Maaaring masakit ng kaunti. Kailangan mong tiisin? Tiisin mo lang. Nurse, masakit. Pwede bang bigyan ako ng pampamanhid? Kung patuloy kang hihingi ng pampamanhid, gusto mo pa ba talaga nitong braso? Ang mga paso ang pinakamasama. Kailangan muna naming tanggalin ang patay na tissue, tapos maglalagay ng bagong ointment. Ang prosesong ito ay magtatagal ng ilang araw. Ilang araw, kaya hindi ako makakalabas sa Makalawa? Hindi makakapunta sa lungsod ng Lumina? Chloe, magpaliwanag ka. Saan ka pupunta? Ano ba ang ginagawa mo? Tumingin ka kung saan ka pupunta. Hindi mo ba nakikita na ako ay nasa gitna ng pagpapalit ng dressing ng pasyente? Sinisikap mo pang mas lalong masakit? Hindi iyon. Sige, ipagpatuloy mo ang pagpapalit ng dressing. Mag-usap tayo mamaya. Business trip? Sige, walang problema. Pero ang problema ay dapat mong panatilihing tuyo ang sugat. Kung hindi, kapag ito ay na-impeksyon, mas mahirap itong gamutin. At isa pang bagay, panatilihing malinis. Ayan, tapos na! Ito ang huling pagpapalit ng dressing mo. Maaari kang ma-discharge mamayang hapon. Salamat, nurse. Walang anuman. Chloe, saan ka nagmamadali para sa trip mo? Nag-arrange kami para makakuha ka ng leave sa Cloud Innovation Group. Nagpa-leave din ang Serena. Kakalabas mo lang sa ospital at nagbibiyahe ka na? Dapat kang magpahinga. Ang negosyo ko ay walang kinalaman sa iyo. Chloe, mag-ingat. Chloe, dapat kang magpahinga. Maghanda kami ng bagahe mo. Huwag mong kalimutan ang charger mo. Palaging nakakalimutan ng mga bagay. Iyan ba ang water bottle mo? Ilagay mo sa bag. Ipak mo ng maayos. Sean, Lucas, ang braso ko. Serena, ano ang nangyari? Bakit ito dumudugo? Masakit ba? Walang oras para mag-usap. Maghanap tayo ng doktor. Halika, Serena, mag-ingat. Chloe. Babalikan ka namin. Ako mismo ay nag-asa na magbabago ang isip nila. Napakalungkot.
Chloe, sinundo ka namin ni Lucas sa ospital. Sakay na, Chloe. Hindi na, salamat. May taxi na akong tinawag. Wala sa bayan ang mga magulang mo. Hayaan mo kaming mag-alaga sa'yo, okay? Alam naming nasasaktan ka, kaya nagpasya kami na hindi na makipagkita kay Serena. Naiintindihan namin kung bakit ayaw mo sa kanya. Pero bakit kaya naging malayo na ang samahan natin? Chloe, kung hindi ka sasakay ngayon, dito na ako parada at haharangan ko ang buong kalye. Aalis ba kayo o hindi? Usog mo na ang sasakyan mo. Pasensya na, aalis na kami. Tara na. Chloe, nakuha namin ang paborito mong mango cake. Nagpila kami ni Lucas ng 3 o 4 na oras para lang makuha ito. Sige nga, tikman mo. Alam naming mahilig ka sa mangga. Sige na, tikman mo. Tingnan natin kung ano ang masasabi mo sa lugar na ito. Allergic ako sa mangga. Mali ang napuntahan ninyo. Si Serena ang mahilig sa mangga. Hindi ako. Chloe Davis, tapos ka na ba dito? Sa lahat ng ito, hindi mo talaga kayang kalimutan ano? Yun na ba yon? Wala namang lugar para sa akin dito na talagang akin. Kaya bakit pipilitin pa? Pasensya na Chloe. Pasensya sa ugali ko kanina. Ito ang bagay na hindi namin napag-usapan noong huli naglaro kami. Huwag kang magkamali. Wala itong kinalaman sa akin. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Chloe, sinabi lang ni Sean ang totoo kanina. Alam mo ang ugali niya. Sean at ako ay nakakuha ng ointment sa ibang bansa galing sa isang propesor sa medisina. Maganda ito para sa paggaling ng sugat mo. Tandaan mong gamitin ito. Hindi na kailangan. Nagbigay ng gamot ang doktor. Hindi ko kailangan ito. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag ito sa iyo. Nitong mga nakaraan, talagang napabayaan ka namin. Lucas at ako ay babawi sa iyo. Kahit saan gusto mong pumunta nitong mga nakaraan, kahit ano gusto mong gawin, sabihin mo lang sa amin. Sasama kami sa iyo, gaya ng dati. Hindi na kailangan. Kakaalis ko lang sa ospital. Medyo pagod ako at gusto kong umuwi. Sige, uwi. Uwi na tayo. Chloe, huwag mong kalimutan. Kapag nagsimula na tayong magtrabaho, dapat mong tupad ang pangako mo. Dapat kang pumili sa pagitan ni Sean at ako, magdesisyon ka at pakasal sa kanya. Iyon ang bagay na dapat mong talagang sinasabi sa Serena. Uuwi na ako. Chloe, alam ko naiinis ka pa sa Serena, pero hindi mo talaga kailangan ganito. Sinabi namin sa iyo ng napakaraming beses. Tinitingnan namin ang Serena bilang aming sariling kapatid. Hindi mo talaga kailangang mag-isip ng labis. Hindi ako naiinis. Chloe Davis, tama na. Lucas at ako ay nagpipigil na para makausap ka. Ano pa ang gusto mo? Wala akong gusto. Kakaalis ko lang sa ospital. Pagod na pagod ang katawan ko. Pwede bang hayaan mo lang akong matulog ng mahimbing? Bakit parang iba na ang Chloe? Hindi na siya gaanong nag-aalala sa amin. Siguro, magiging maayos kapag nagsimula na tayong magtrabaho. Bigyan natin siya ng kaunting panahon. Kaunti lang. Kaunting panahon. Bigyan natin siya ng kaunting panahon. Hayaan siyang magdesisyon. Kumusta, Profesor? Chloe, bilang isa sa mga top graduate natin mula sa Zenith Tech na nakapagtrabaho sa nangungunang kumpanya sa buong mundo, ang MG Group, gusto ka ng paaralan na magbigay ng talumpati para maging inspirasyon sa mga batang estudyante at ibahagi ang iyong mga study tips. Sige, Profesor. Maghahanda na ako. Tungkol sa paglipat ko ng trabaho sa MG. Malalaman din nila yan. Pero kumpara doon, ang pagbibigay sa mga batang estudyante ng ilang study tips ay mas makabuluhan pa. Sean, Lucas, malapit na. Malalaman ninyong dalawa na pupunta ako sa Zenith Tech. Sunod, ating tanggapin ang ating natatanging graduate sa entablado para sa isang talumpati. Chloe, hindi mo na kailangang umakyat sa entablado ngayon. May gusto ka bang kainin? O may gusto kang puntahan? Sasama kami sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto talagang pagbutihin ni Serena ang kanyang kasanayan sa pagsasalita sa publiko. Kailangan niya ang oportunidad na ito. Kaya pinapunta ko ang nanay ko para ibigay ang oportunidad na ito kay Serena na lang. Oo, Chloe. Marami pang pagkakataon sa susunod. Hayaan mo na lang akong magkaroon nito, okay? Salamat, Chloe.
Maraming salamat, Chloe. Chloe, isa lang namang speech yon. Hayaan mo na si Serena ang gumamit. Galing si Serena sa simpleng pamilya. Wala pa siyang pagkakataong mag-shine sa stage. Hindi naman ganoon kalaki yon, pero hindi rin basta-basta. Gusto lang namin siyang suportahan. Inumaga ako para sa speech na yon. Bakit ko ibibigay? Isa lang namang speech yon. Hindi mo naman ginagamit. Anong problema kung si Serena ang gumamit? Hello, sa inyong lahat. Ako si Serena, isa sa inyong mga senior. Sobrang excited ako na nandito ako ngayon. Chloe, huwag kang magalit. Alam naming magagalit ka. Kaya nandito kami para bumawi. Kung may gusto kang kainin o gawin, sasamahan ka namin. Hindi nga ako galit. Mag-uumpisa na ako sa bagong trabaho ko. Kaya uuwi na ako para mag-empake. E di sasama kami sa'yo. Tutulungan ka naming mag-empake. Ang pagkakataon kong makapasok sa Cloud Innovation Group ay dahil sa dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko, sina Sean at Lucas. Medyo kinakabahan ako dito sa taas. Pwede ba kayong sumama sa akin? Pasensya na. Tungkol kay Serena, kinakabahan talaga siya. Unang beses niya sa stage, kailangan niya kami. Oo, baka hindi rin naman kami makatulong. Chloe, pasensya na. Madaling matakot si Serena lalo na't first time niya sa entablado. Kailangan niya tayo doon. Oo, hindi naman magagawa natin. Huwag kang magalit. Alam naming magagalit ka, kaya naghanda kami para bawiin. Kahit ano ang gusto mong kainin o gawin, sasamahan ka namin. Kawawa naman. Ang sinseridad mo kumpara sa maliit niyang performance ay wala talaga. Chloe parang hindi naman galit. Kahit konti. Matapos ang lahat ng backup plans na naisip natin. Pero mas mabuti ito. Sayang naman. Sean, Lucas, na-miss niyo na ang huling pagkakataon niyo para malaman ang totoo. Chloe, naipak mo na ba ang lahat? May sasabihin ako sa'yo. Iba na yan sa pagiging nasa bahay. May 12 oras na pagkakaiba ng oras. Siguraduhin mong kumpleto ang dala mo. Chloe, ako mismo ang maghahatid sa'yo sa airport. Mag-isa ka lang, sa napakalayong lugar. Nababaliw sa pag-aalala ang nanay mo at ako. Hey, nanay, abala kayong dalawa sa trabaho. Huwag kayong mag-alala sa akin. Tingnan mo naman ang sarili mo. Ang ibig kong sabihin, ikaw, mag-isa kang pupunta sa napakalayo. Paano kami hindi mababahala? Sige na, nanay. Magtatrabaho lang naman ako sa ibang bansa. Parang katapusan na ng mundo ang peg mo. Kapag nagpakasal ako balang araw, ano na lang ang gagawin nyo? Pagdating sa pag-aasawa, dati kong iniisip yung mga batang lalaki mula sa mga pamilyang Wright at Miller ay bagay para sa'yo. Magkasama kayong lumaki, at palagi naman nilang inaasikaso ang kapakanan mo. Himph. Pero ngayon nakikita ko na, wala sa kanilang maaasahan. Hey, nanay, tapos na ako sa kanila matagal na. Mula ngayon, magkakalayo na ang ating mundo. Si Sean, si Lucas, at ako ay tapos na talaga. Anong sinabi mo? Chloe, anong sinabi mo? Anong ibig mong sabihin, wala na tayong kinalaman sa isa't isa? Chloe, huwag mong kalimutan ngayon. Bukas, kailangan mong pumili kung sino sa amin ni Sean ang pakakasalan mo. Kahit sino ang mapili mo, pareho kaming mag-aalaga sa mga magulang mo at mamahalin ka ng tama. Bakit ang dami mong dinadala? Para saan ba ang lahat ng ito? Magre-report tayo sa Cloud Innovation bukas. Hindi mo kailangang magdala ng ganyan karami. Nandito lang naman sa lungsod ang Cloud Innovation. Kung sakaling mamiss mo ang bahay o ang mga magulang mo, isusundo ka namin kaagad. Hindi mo kailangan ng lahat ng gamit na ito. Wala kayong pakialam sa mga bagay-bagay ko at normal lang naman para sa isang babae na magkaroon ng maraming damit, diba? Tama? Yan nga. Magdala ka ng kahit gaano karami ang gusto mo. Gabing-gabi na rin naman. Dapat umalis na tayo ngayon. Ayusin na namin ang kotse. Chloe, sumakay ka sa akin. May sorpresa akong nakahanda para sa'yo sa opisina. Hindi, sumakay ka sa akin. May sorpresa rin ako para sa'yo. Hindi nyo na kailangan akong ihatid. Sa totoo lang,
Pupunta ako sa ibang bansa. Pupunta sa ibang bansa? Huwag mo na akong ihatid. Sa totoo lang, ako. Sean, Lucas, habang papasok ako sa trabaho, naaksidente ako sa kotse, at ngayon, mag-isa ako sa tabi ng kalsada sa probinsya. Natatakot ako. Serena, kumusta ka ngayon? Paano ka na-aksidente? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Medyo natakot lang. Serena, dyan ka lang at hintayin mo ako. Papunta na ako dyan ngayon. Hindi mo na kailangan akong ihatid sa opisina. Kaya ako namang pumunta mag-isa. Pagdating mo sa opisina, tawagan mo kami. Oo nga pala, Chloe. Kailangan mong pumili ng isa sa amin. Pagdating ng panahon, kailangan mong sabihin sa amin. Sean, ang sakit ng binti ko. Parang hindi ko na ito maigalaw. Natatakot ako. Serena, papunta na ako ngayon. Hintayin mo kami dyan. Totoong nangyari ang meron tayo, at ang pagtatapos nito ngayon ay totoo rin. Sean, Lucas. Magsisimula na ako ng isang bagong kabanata sa buhay ko. Huwag mo nang intindihin, sayang lang ang oras. Ihatid mo si Chloe sa airport. Ma, pa, ingat kayong dalawa ha. Aalis na ako. Sa labas, alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Kung may mangyari, sabihin mo sa amin, ha? Kapag may oras na kami, bibisita kami sa iyo. Paglapag mo, ipaalam mo agad na maayos ka. Sumakay ka na. Aalis na ako. Mag-ingat ka! Chloe, nakikita mo na? Isang tawag lang mula sa akin, at iiwan ka nila ng ganun lang. Magsusumamo ka sa akin, baka pag-isipan ko pa. Baka payagan pa kitang kunin ang isa sa kanila. Hindi. Wala akong pakialam sa kanilang dalawa. Lahat sila ay sa iyo. Ngayon, sinisimulan ko ang isang bagong kabanata ng aking buhay. Buti na lang mga gasgas lang ang nakuha ni Serena ngayon. Mga simpleng galos lang. Kaya niyang mag-isa sa ospital. Kung hindi, hindi natin magagawa ang sorpresang ito para kay Chloe. Hindi ako sigurado kung magugustuhan ni Chloe ang sorpresa na inihanda natin. Siguradong magugustuhan niya yon. Wow naman, ang tagal ko nang hindi nakakita ng pagpapakasal, na ganito karomantiko. At dalawang gwapo pang lalaki, ang sabay-sabay na nagpapakasal. Grabe, ang romantiko talaga. Sino kaya ang swerteng babae ang makakatanggap ng ganitong treatment na habulin ng pareho ng mga top heartthrob ng cloud innovation? Siguro napakaganda niya talaga. Itong si Chloe Davis. Bakit wala pa siya rito? Bakit? May nararamdaman akong hindi maganda. Sige, tatawagan ko si Chloe. Oh, Hello, ang numerong itinawag mo ay kasalukuyang hindi maabot. Binanlok ako ni Chloe. ano? Hello, ang numerong itinawag mo ay kasalukuyang. Itong si Chloe Davis. Binenlock din niya ako. Galit pa rin yan sa atin. Hindi natin siya sinama sa opisina ngayon. Hindi. Pupunta muna ako sa bahay ng mga Davis. Ikaw naman, maghanap ka sa paligid ng kumpanya. Kapag nakita mo si Chloe, tawagan mo ako. Lucas, pinag-spoil mo lang siya. Ikaw ang may kasalanan nito. Chloe. Ginoong Miller, anong dahilan ng pagpunta ninyo? Arthur. Nasa bahay ba si Chloe? Umalis si Binibining Davis kaninang umaga, kasama ninyo. Hindi ba? Hindi pa siya bumabalik. Ah, ganun ba? Salamat. Hoy, sandali lang. Salamat. Hindi naman ganyan si Chloe noon. Tama ba si Sean? Galit pa ba siya? Kaya ngayon, naglaho na lang bigla?
Masyado akong naive noon. Pero ngayon, malinaw na ang lahat sa akin. Mula ngayon, ako muna ang uunahin ko. Tama, Eric. Alam siguro niya kung nasaan si Chloe. Oy, Eric. May tatanong ako sa'yo. Lucas, anong nagmamadali? Anong nangyayari? Alam mo kung nasaan ang Chloe? Ikaw at Chloe. Hindi mapaghiwalay mula noong bata pa kayo. Hindi mo alam kung saan siya pumunta. Paano ko malalaman? Ang Chloe ay binigyan kami ng silent treatment. I-block niya ako at Sean sa lahat. At ngayon, gin-host niya kami. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo siya. Hindi mo kilala ang Chloe. Hindi siya basta-basta aalis sa amin. Tingnan, kami lang ay medyo pabaya nitong mga nakaraang araw. Siya ay medyo jealous. Siya ay nagpapahirap. Talagang hindi mo alam. Siya ay umalis na. Sandali. Hey, Sean. Lucas, pumunta sa opisina, ngayon. Ito ay emergency. Okay, papunta na ako. Sean, anong nangyari? Ang HR ay nagsabi sa mga new hires, walang taong nagngangalang Chloe. Ano? Maaari mong suriin ulit, please? Sinuri ko ng maraming beses. Sa Cloud Innovation Group, mula sa simula, walang isang tao na nagngangalang Chloe Davis. Siya ay hindi kailanman sumumiti ng resume sa Cloud Innovation Group sa lahat. Ano? Sean, sa tingin mo, talaga bang hindi namin pinansin si Chloe? Eh ano naman kung ganun? Kahit na galit siya, hindi niya basta mababawi ang pangako namin sa isa't isa. Ikaw ang magsabi? Sa tingin mo ba babalik siya? Lucas, anong iniisip mo? Imposibleng iwan tayo ni Chloe. Sinasabi ko sa'yo, sa loob ng 3 araw. Hindi, teka, bukas, tatawagan na tayo niyan. Maniwala ka na lang sa'kin. Tiwala ka. Pero ngayon, huwag kang magpapaawa sa kanya. Bibigyan ko siya ng leksyon. Tingnan natin kung magiging matigas pa ulo niya. Kung hindi siya magsusori ng maayos, kikilitiin ko siya hanggang magmakaawa. Ginoong Miller. Pakiusap, tama na po. Magkakasakit ka niyan. Arthur. 3 buong araw na. Nasaan na ba talaga si Chloe? Ginoong Miller. Ang tiyan mo ba? Ginoong Miller, dyan ka lang. Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Hello? Serena. Ang sakit ng tiyan ko. Lucas, may ginagawa ako. Aray, nadudumihan mo ang damit ko. Ginoong Liu, dahan-dahan lang po. Serena. Nasaan ka? Nasa kliyente ako. Sobrang busy ako. Usap tayo mamaya. May kliyente ka na agad sa trabaho? Lucas, dinala ko ang gamot. Tumakbo ako ng mahigit 10 milya para lang makuha ito para sa'yo. Inumin mo na ito. Gagaling ka rin agad. Ginoong Miller. Ang gamot na ito, espesyal na inihanda para sa'yo ni Binibining Davis. Pakiusap, inumin mo na. Chloe. Chloe. Ginoong Miller, gising na kayo. Arthur. Anong nangyari sa akin? Sir, ang kondisyon ng inyong tiyan ay sumampung ulit. Ang sakit ang nagpawala sa inyo ng malay. Sa kabutihang palad, handa si Binibining Davis. Handa na ang gamot ninyo. Palaging mahina ang tiyan ni Chloe. Ang pamilya niya ay may laging gamot sa tiyan mula pa noong bata siya. Pero hindi ito gamot ni Binibining Davis. Sa inyo ito, Ginoong Miller. Napansin niya na lagi kayong sumasakit ang tiyan pagkatapos ng mga cocktail party. Isang beses, malakas ang ulan.
at tumakbo siya pabalik. Para lang makuha ang gamot na ito para sa inyo. Nag-alala siya ng husto, kaya tiniyak niyang ilagay ito mismo sa sala kung saan hindi ninyo ito makakaligtaan. Kaya nagmamalasakit pa rin pala sa akin si Chloe. Kailangan pa rin niya ako. Ginoong Miller, kuha ko po ang pinto. Lucas, kumusta ang pakiramdam mo? Narinig ko kay Sean na nasa bahay ka ni Chloe. Espesyal akong nagdala ng cake para sa iyo. Kapag kinain mo na ang cake na ito, matutunaw na lang ang lahat ng problema mo. Hoy! Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng doktor? Masyadong mataas ang asukal sa dugo mo. Bawal ang kahit anong matamis. Ipinagbabawal iyon. Teka, isang kagat lang. Kahit maliit na kagat. Chloe, Huli na! Akin na ito! Wala na! ang baboy mo! Habulin kita! Arthur. Sinabi ni Chloe na masyadong mataas ang blood sugar ko. Ayaw niya akong bigyan ng kahit anong cake. Arthur. Ano ang dati rito? Wala na ang lahat. Minsan ay sinabi ni Binibining Davis. Bawat bagay sa kwartong ito ay may kwento. Isang magandang kwento. Pero kapag nasira na, gusto mo na lang itapon. Itong tradisyonal na loot, Wala akong ideya kung paano ito nasira. Ang tradisyonal na looting ito ay pag-aari ng lola ni Binibining Davis sa kanyang pagkamatay. Ipinagkatiwala niya ito kay Ginang Davis, na nagsabing, kapag nakakuha na ng trabaho si Binibining Davis, ibigay ito sa kanya bilang regalo. Pero hindi pa man nakalipas ang 2 araw. Paano ito nasira? Sayang naman. Hindi na ito maayos. Arthur. May mga security camera ba sa bakuran? Oo, kukunin ko na ito para sa'yo. Ginoong Miller, ang mga video mula noong nakaraang buwan ay nandito na lahat. Chloe, anong ginagawa mo? Huwag mong ipagpilitan. Diyos ko. Ano ba ang ginagawa ko? Ano ba talaga ang ginagawa ko? Ikaw ang magbabayad nito. Itong tradisyonal na loot. Hindi mo ito mababayaran. Gaya ng sinabi ng sinaunang tula, ang makapal na kwerdas ay umuugong parang malakas na ulan. Ang manipis naman ay bumubulong parang mga lihim. Iyan ang tradisyonal na loot. Kaya itong tradisyonal na lute. Hindi ko talaga ito mababayaran. Mali ako. Lahat ay mali. Arthur. Ganoon ba kalala ang pagkakamali ko? Hindi ko alam. Ang alam ko lang. Noong maliliit pa kayong tatlo, magkakasama kayo noon. At hindi kayo nagkakalayo. Noon, ang samahan ninyo ay napakatibay. Pero, mula nang dumating si Serena, dito, si Binibining Davis ay araw-araw na napapahamak dahil sa inyo. Naaawa ka kay Serena. Pero hindi ka ba naaawa kay Binibining Davis? Noong bata pa si Binibining Davis, sina Ginoong at Ginang Davis, ay madalas na wala sa biyahe. Kaya wala silang oras para sa kanya. Noong bata pa si Binibining Davis, mag-isa lang siya, at siya lang ang kasama niya. Nang dumating kayong dalawa, hindi na siya naging malungkot. Sa puso ni Binibining Davis, kayo ang pinakamalapit at pinagkakatiwalaan niyang tao. Walang sino man ang makakapalit sa inyo. Pero, kapag mas malapit ang isang tao, mas malalim ang masasakit niya sa'yo. Kapag paulit-ulit na,
Ang puso. Ay, mamamatay na lang. Lucas, anong nangyari? Sumagot ba si Chloe sa'yo? Mali ako. Ali ako. Lahat ay mali. Anong ibig mong sabihin? Umuwi ba si Chloe o hindi? Halika na. Dadalhin kita sa isang lugar. Saan mo ako dadalhin? Chloe, lumabas ka. Ginoong at Ginang Davis. Saan nga ba nagpunta si Chloe? Hindi siya sumali sa Cloud Innovation Group. Saan siya? Kailangan kong malaman. Kung saan pupunta ang anak ko, hindi mo pakialam. Hindi ba kayong dalawa lubos na nagpakababasa sa Serena? Ha? Ginang Davis. Ang nararamdaman ko para sa Chloe. Ang iba ay baka hindi alam, pero alam mo. Hindi ba? Gusto mo siya, pinahirapan mo siya araw-araw. Gusto mo siya, hindi mo siya pinaniwalaan. Pinili mong paniwalaan ang Serena. Sa tingin ko, dapat mong itigil ang paggusto sa kanya. Hindi siya naging masaya nang kasama kanya, ni minsan. Ginang Davis. Pakiusap, sabihin mo lang sa akin. Saan siya nagpunta? Isang hamak, nagsabi ng ilang salita, at basta mo siya itinapon. Nalimutan mo ba kung gaano siya kabuti sa iyo? Ang pag-alis niya sa iyo, ang pinakamatalino na desisyon na ginawa niya. Ginang Davis. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi ako mabubuhay kung wala siya. Ginang Davis. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Saan siya nagpunta? Lucas, ano ang ginagawa mo? Ginang Davis. Pakiusap, sabihin mo na lang sa akin. Sige, Xiao Mei. tungkol sa bagay na ito, kailangan natin itong tapusin. Chloe. Hindi talaga siya sumali sa Cloud Innovation. Pumunta siya sa MG Tech. Ibig sabihin, Nag-abroad pala talaga si Chloe? At mayroon na time difference na mahigit 10 oras. Chloe? Ginagawa mo ba talaga to? Aalis ka na ba talaga ng tuluyan? Sean, Lucas, narating ko na ang aking bagong lugar ng trabaho. Lahat dito ay maaaring lubos na bago sa akin. Pero ito ay isang bagong simula. Noong nakaraan, maaaring may nararamdaman nga ako para sa iyo. O mas tama siguro, totoong nagustuhan kita. Ngunit tungkol sa mga damdaming iyon, sila mismo ang sumira sa mga iyon. Ngayon, lubusan na kitang tinalikuran. Ginoong Stone, nasa entrada na ng kumpanya si Binibining Davis. Hindi mo na kailangang sunduin siya sa airport. Chloe, magkikita na rin tayo sa wakas. Kumusta? Ako ang chairman ng MG Group. Ako, si Julian Stone. Kumusta, Ginoong Stone? Ako si Chloe. Chloe Davis. Mag-uumpisa ka sa tech department. Heto ang iyong employee badge at ang iyong orientation packet. Director? Ginoong Stone, tungkol sa posisyong ito. Sa tingin ko hindi ako. Alam kong kaya mo yan. Samahan kita sa opisina mo. Hayaan mong magpakilala ako. Ito si ating bagong Director Davis. Magsisimula ngayon. Mula ngayon, siya ang mamumuno sa atin para makamit ang ating mga layunin. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Chloe Davis. Nagtapos ako sa Zenith Tech University. Umaasa akong makakatanggap ako ng inyong suporta. Chloe, nasa harap lang ang opisina mo. Sundan mo ako. wow, ang ganda ng bagong Direktor Davis. Perpektong kombinasyon siya, ng ganda at talino. Personal siyang dinala rito ni Ginoong Stone. Espesyal siguro ang relasyon nila. Sa wakas, nakilala na ni Ginoong Stone, ang babaeng pangarap niya. Wow! Nagustuhan mo ba? Ano sa tingin mo? Gusto mo ba ito? Salamat, Ginoong Stone. Walang anuman. Sana hindi ka pakiramdam na estranghero dito sa ibang bansa. Isang tradisyonal na loot. Ang luteng ito ay wala kumpara sa kay lola mo. Pero ginawa ito ng may katulad na puso. Chloe, sana magustuhan mo ito. Salamat, Ginoong Stone.
Ako? Nagkita na ba tayo? Dati? Chloe. Maligayang bati. Ikaw, pala. Ako nga. Sunod, anyayahan natin si Director Davis sa entablado. Ibabahagi niya ang kanyang mga saloobin tungkol sa mga proyekto ngayong quarter at magbibigay ng detalyadong ulat. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Chloe, ang galing mo. Salamat sa gabay mo, Ginoong Stone. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Ginoong Stone. Kung hindi kita tatawaging Ginoong Stone, ano ang dapat kong itawag sa iyo? Tawagin mo na lang akong Julian. Si Julian. Julian, anong okasyon? Bakit ka nagluto ng ganito karaming pagkain? Para batiin si Chloe sa matagumpay na pagsulong ng kanyang proyekto. Malaki ang naging tagumpay ng kumpanya natin sa rehiyon ng Asia Pacific. Ikaw ang malaking bayani ng MG Group. Talaga? Siyempre naman. Heto, tagay. Tagay. Anong problema, Chloe? Maayos na maayos ang karir mo. Hindi ka ba masaya doon? Hindi naman. Masaya naman ako. Chloe, magsimula na tayong mag-date. Julian, sa totoo lang, ako, Okay lang. Alam kong hindi ka pa nakaka-move on sa huling relasyon mo. Pero, maghihintay ako sa'yo. Chloe, plano kong tapusin ang proyektong ito. Tapos, babalik ako sa Valoria para sa career ko. sandali, babalik ka sa Valoria? Ginoong Stone, Binibining Davis, ang chairman ng SmartLink Tech, ay naroon na sa Cloud Peak Club at matagal na naghihintay. Ang meeting ay nakatakda sa 3:00 para pag-usapan ang kooperasyon. At saka, maraming kumpanya ang lumapit sa atin para mag-schedule ng mga meeting. Pero lahat sila ay tinanggihan ko na. Pero, may isang kumpanya na may mga kakaibang ideya. Ako na ang bahala sa usapan dito. Chloe, sa'yo ko iiwan ang bagay sa Cloud Peak. Huwag kang mag-alala, Julian. Lahat ay magiging ayon sa plano. Dalhin mo siya sa Cloud Peak Club at manatili sa tabi niya para protektahan siya. Opo. Ginoong Liu, kung pipirma ka ng kontrata sa MG Group, huwag mong kalimutan ang iyong munting sekretarya. Nagsusumikap ako para sa negosyo ng kumpanya. Hanggang sa halos sumuko na ang mga binti ko. Basta tayo ay pumirma ng kontrata sa MG Group. Gagawin kitang vice-presidente ng kumpanya. Ano sa tingin mo, mahal? Talaga? Salamat, Ginoong Liu. Ikaw? Alam mo ba kung sino ang darating ngayon? Gusto kong ipakita ng bawat isa sa inyo ang pinakamagaling, 5-star na serbisyo. Kapag may nagkamali kahit konti, huwag kang lumapit sa akin kapag nagreklamo ako sa iyo. Itabi mo. Ano ang problema mo? Hindi mo ba naiintindihan? Ang galing mo talaga. Lahat, lumabas. Ngayon na yung ticket ko para maging vice president. Hindi ko pwedeng magkamali dito. Ikaw. Hinto, alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Pasok ka dito, parang may-ari ka? Hindi ba ito ang room 1703?
Ito ang 1703. Ngayon, Ginoong Liu ay magkikita sa presidente ng MG Group para mag-usap ng negosyo dito. Ano ang kinalaman mo dito? Dahil ito ang 1703, may kinalaman ito sa akin. Kaya nag-abroad ka ng ilang taon, at ngayon akala mo nakapasok ka sa high society ha? Ang lugar na ganito hindi para sa iyo. Ako ang presidente ng MG Group. Nandito ako para mag-usap ng negosyo. Akala mo ba hindi pa ako nakakita ng mundo o ano? Ikaw? Ang galing mong magsalita ng malalaki. Kung ikaw ang CEO ng MG Group, ako naman ang VP ng SmartLink Tech. Hindi, chairman na lang. Kung ayaw mong mawala ang deal na ito ng SmartLink Tech dahil sa'yo, kunin mo si Leo dito ngayon. Chloe, sobrang bait ko na sa'yo. Alam mo ba ang pinakaayaw ko sa'yo? Ito yung mukha mong mayabang. Para kang tumitingin ng mababa sa lahat ng tao. Pero sa totoo lang, ikaw ay isang walang kwentang tao. Iniwan ng iyong sariling dalawang kasintahan noong bata pa. Nagpunta ka na lang mag-isa sa ibang bansa. Isang kahabag-habag na uod ka lang na ayaw ng kahit na sino. Serena, mas mabuting tumahimik ka na bago ka mapasubo sa problema. Nakapalag ka sa akin? Isang beses ko na lang sasabihin, nandito ako para mag-usap ng negosyo, hindi para makipagtalo sa'yo. Ikaw, mag-uusap ng negosyo? Chloe, ang CEO ng MG Group ay darating ngayon, pero ang apelyido niya ay Stone, hindi Davis. Ikaw ang tumapat mismo sa linya ng apoy. Ngayon, tutubusin ko ang lahat ng dating at bagong utang na loob sa'yo. Serena, magbabayad ka sa mga ginawa mo. Sinusubukan mo pa rin akong lokohin? Tumigil ka dyan. Hanggang ngayon, naglalakas loob ka pa rin na magsinungaling sa akin? Tumigil. Leo, ang taong ito, naglakas loob siyang magpanggap bilang presidente ng MG Group. Siya ang presidente ng MG Group, Binibining Davis. Ano? Leo, Mag-usap tayo sa kooperasyon sa ibang pagkakataon. Binibining Davis, huwag po sana kayong magdahilan sa amin. Bilang SmartLink Tech ay naghirap para makakuha ng pagkakataong makipag-usap sa inyo, at ang pagkakataon ay bihira. Isipin mo lang nakahabagan kami, ang maliit na kumpanyang ito, at bigyan kami ng pagkakataon. Leo, sa pagkakaroon ng empleyadong ganito sa kumpanya mo, hindi ako maglakas loob na makipagtrabaho sa inyo ulit. Binibining Davis. Tanga ka, napakahirap makuha na pagkakataon para sa kooperasyon, at sinira mo lang yon. Kapag nakita kita ulit, bubunutin ko ang balat mo. naghirap ako para maging vice president ng SmartLink Tech? At si Chloe ang sumira nito. Hindi pa ito ang katapusan. Sean, buksan mo ang pinto, Sean. Ako si Serena. 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 Serena, ang init sa labas. Anong ginagawa mo dito? Dito, uminom ka ng tubig? O baka magka-heat stroke ka? Serena, anong problema? Sinong nagpasama ng loob mo? Sabihin mo sa akin. Paparusahan ko sila. Sean, bumalik na si Chloe. Bumalik na siya. Alam mo, Chloe, talagang bumalik siya para maghiganti. Galit siya sa akin dahil ninakaw ko kayo at Lucas mula sa kanya. Bumalik siya para habulin ako. Anong gagawin ko? Natatakot ako. Chloe, Pinky Promise, para sa 100 taon, walang bawian. ang Chloe Davis na yan, pinag-block pa ang numero ko. Nag-abroad talaga si Chloe. Chloe, talaga bang hindi nababalik sa atin? Kailangan kong sabihin sa Lucas. Kailangan kong hanapin siya. Chloe, Sean, Chloe Davis. Kahit gaano katagal ang lumipas, ikaw lang ang nasa puso nila. Para bang inihahanda ang lugar na ito para sa isang kasal ngayon? At bakit napakaromantiko ang dekorasyon? Chloe,
naisip mo na ba kailanman na ang iyong araw ng kasal ay magiging ganito karomantiko? Wala akong pakialam sa kahit anong romansa. Ang hiling ko lang ay magmahalan ng tunay ang dalawang tao at hindi na magkahiwalay kailanman. Chloe, pakakasalan mo ba ako? Sa nalalabi kong buhay, ikaw lang ang mamahalin ko at hindi kita iiwan. Julian? Ako. Chloe, ipinapangako ko sa'yo, hayaan mong ako ang mag-alaga sa'yo habang buhay. Huwag kang pumayag! Chloe, ikaw nga ba talaga yan? Nananaginip lang ba ako, Chloe? Alam kong nagkamali ako. Sumama ka sa akin. Anong gusto mo? Chloe, 3 taon. At ito ang ugali na ipinapakita mo sa amin kapag kausap kami. Alam mo ba kung gaano kahirap kang hanapin ni Lucas? Pumunta pa siya kay Ginang Davis. Tama na! Sean, tigil na. Sa ngayon, ang prioridad natin ay pauwiin si Chloe. Lucas, anong nangyari sa'yo? Ipapaliwanag ko mamaya. Hindi ako sasama sa inyo kahit saan. Umalis na kayo. Chloe Davis, tama na. Humingi na ng tawad si Lucas. Ano pa bang gusto mo? Wala akong gusto. Ayoko na lang na may kinalaman pa sa inyo. Ano siya sa'yo? Sino siya? Ang hirap mong paniwalaan. So may namamagitan nga pala sa inyong dalawa. Kaya pala nag-abroad ka. Kaya pala sinira mo ang pangako mo sa akin. Umalis ka na lang nang walang paalam. May kapalit ka na palang nakahanda. Chloe. Ang galing mo talaga. Huwag mong susunod ang siya uli. How? Chloe? Paano mo kung matatrato ng ganito? Sean, Lucas, tapos na ba kayong dalawa? Tapos na talaga ang lahat sa pagitan natin. Sige, Chloe. Naging mainit lang ang ulo ni Sean. Pero, pwede bang wag mong sabihin ang mga masasakit mong salita? Lucas, si Chloe ang biglang umalis 2 taon na ang nakalipas. At ngayon, bumalik siya para maghiganti kay Serena. Anong sinabi mo? Sa madaling salita, kasalanan ni Chloe ang lahat. Nagantay ako sa iyo ng 2 mahabang taon. Tapos, pagbalik mo, ganito ang trato mo sa akin. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Huwag mo nang insultuhin si Chloe. Nababaliw ka na ba? Bakit ba't laging kakampi mo siya ngayon? Malinaw naman na siya ang nasaktan sa atin. 2 taon na ang nakalipas. Tigilan nyo na ang pag-aaway. Kayong dalawa. Ang pipiliin ko, desisyon ko yan. At wala yan sa inyong dalawa. Umalis na kayo. Chloe, alam kong galit ka pa. Pero hindi mo pwedeng pakasalan ang kung sino-sino lang. Kailangan mong panagutan ang sarili mong buhay. Hindi lang basta pakasalan ng kung sino-sino. Siya ang lalaking pinagpasyahan kong makasama habang buhay. Anong sinabi mo? Ano? Chloe, magpapakasal ka na talaga? Oh, Chloe, habang buhay ang kasal, mahigit 1 dekada na kaming nasa tabi mo. Kami ang nararapat para sa'yo. Hindi mo pwedeng pakasalan ng isang ganap na estranghero. Masyado kang padalos-dalos. hindi ako padalos-dalos. Bawat desisyon ko ay pinag-iisipang mabuti. Pero, bakit kailangan siya? Dahil siya lang ang matatag na pumili sa akin. Alam ko na. Nagselos ka pa rin kay Serena. Chloe Davis. Hindi ka pa ba nagsasawa? Gay. Chloe, hindi mo dapat parusahan ang sarili mo sa mga pagkakamali namin. Kung magpapakasal ka sa estranghero, hindi ka magiging masaya. Sinasabi mo, estranghero kami ni Julian? Mali ka dyan. Kayong dalawa ang tunay na estranghero para sa akin. Chloe Davis. Huwag kang maglakas loob na magsalita ng ganyan. Mali ba ako? Mula nang dumating si Serena, winasak niya ang aming pagkakaibigang mula pa noong bata. Mahigit 1 dekada. Si Serena ang tunay na pamilya para sa'yo, hindi ba? Ikaw. Sige, tapos na ang usapan. Kukunin kita pabalik ngayon, kahit patalian kita. Tama na, Sean. Lucas, Tigil na yan. kasalanan ni Chloe ang lahat. Itinapon niya ang samahan natin na mahigit 1 dekada. Nagpatuloy siya sa ibang lalaki. Ngayon, nagpapanggap siyang biktima. Pinapahiya ang mga pangalan natin. Inaakusahan niya tayo na may relasyon kay Serena. Ang taong katulad niya. Paano mo pa siya ipagtatanggol? Tama na, Sean. Tayo ang naginawang tanga ni Serena. Ikaw ang nadala ng paniniwala ni Chloe. Hindi mo ba nakikita ang ginawa niya kay Serena? Dalhin mo ang drama mo sa ibang lugar. Kumakain kami dito. Chloe, hindi ko gusto na mamuhay sa pagdaramdam. Chloe, sumama ka sa akin. Sinabi ko, huwag mo siyang hawakan.
Hayaan mo akong magpakilala ng maayos. Ako si Julian Stone. Ako ang chairman ng MG Group. Ito si Chloe Davis, ang girlfriend ko. Ngayon, hihingi ako ng kamay niya para sa kasal. Para hingin ang kamay niya sa kasal. Chloe, pakasal ka sa akin, Chloe? Alam kong kahit anong sabihin ko, hindi mo ako paniniwalaan. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ipapanatag ko ang lahat para sa iyo, pangako. Pero Lucas, ang hustisya na dumating ng huli. Hindi ko na ito kailangan. Nahanap ko na ang sarili kong kaligayahan. Umalis na kayong lahat ngayon. Hindi. Hindi ako aalis kahit saan. Chloe, hindi ko hahayaan na lumayo ka muli sa akin. Sige, tama na. Kung pupunta ka sa lungsod ng Lumina, kasama ako sa iyo. Kung hindi ka aalis ngayon, papalisin kita ng seguridad. Tumahimik ka. Sean, magkaroon ka naman ng dignidad. Sean, umalis na tayo. Chloe, kumalma na sila. Pagsisisihan mo ba ito? Ako, Chloe, maaring desidido ako, pero hindi ko pinipilit ang sino man na magdesisyon. Gusto kita. kaya ako? Gusto kong pag-isipan mong mabuti kung sino talaga ang gusto mo at saka mo sabihin sa akin. Okay? Kaya may mga tao pala talaga sa mundo na hindi ako pipilitin na gawin ang mga bagay na ayaw kong gawin. At may mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin na nakakaintindi talaga kung ano ang nararamdaman ko. Julian, iba ka talaga sa kanila. Okay, ipinapangako ko. Uuwi ako at pag-iisipang mabuti ito. Bibigyan kita ng sagot ko sa loob ng 7 araw. Ginoong Wright, kailangan mong tumigil sa pag-inom. Masisira ang kalusugan mo. Ang dami kong nagawang masama para saktan si Chloe. Ang sama-sama kong tao. Bakit hindi ako sinabihan ni Lucas ng mas maaga? Ganito na ba katagal? At ganito mo na binugbog si Serena? Paano ko hindi nakita na ganito ka pala kasama? Sina Chloe at Serena ay mabait lang. Naghahain ng pagkain para sa'yo. Ganyan ba ang dapat na asal? Chloe, kailangan ba talagang maging palaban ka? Chloe, tama na yan. Kami ni Lucas ay nagpapakumbaba para makipag-usap sa'yo ng ganito. Ano pa ba ang gusto mo sa amin? Ginoong Wright, Sean, tumigil ka na sa pag-inom. Kumalma ka. Kung magpapatuloy kang magpakalugmok, talagang mapupunta sa iba si Chloe. Pero ang dami kong nagawang. Kasamaan para saktan si Chloe. Paano niya ako mapapatawad? Sean, kailangan mong tumigil sa pag-inom? Gisingin mo ang sarili mo. Sean, pag-alis namin noong araw na yon, tinanong ko ang mga tauhan sa tindahan. Sabi nila sa akin na hindi pumayag si Chloe sa proposal ni Julian. May pagkakataon pa para ayusin ang lahat. Lucas, totoo ba talaga lahat ng sinabi mo? Alam ko na, ginagawa lang tayong galit ni Chloe. Imposibleng magustuhan niya talaga yung lalaking yon. Ang dahilan kung bakit sinabi sa atin ni Chloe na sa loob ng 7 araw ay ibubunyag niya kung sino talaga ang gusto niya ay para bigyan tayo ng oras para mag-isip-isip. Sabi ko sa'yo, paano naman tayo pababayaan ni Chloe? Saan man naroroon si Serena, doon ang patunay na nagkasala tayo kay Chloe. Pero, bakit hindi niya agad sinabi sa atin? Kung noong una pa lang ay alam na natin na lahat ng ito ay gawa ni Serena sa ating likuran, sana ay tumayo tayo sa tabi ni Chloe. Sinabi nga niya sa atin, hindi lang talaga tayo naniwala sa kanya. Siguro kapag napuno ka na ng pagkadismaya, titigil ka na lang sa pagpapaliwanag. Napakasama kong tao. Ano ba ang nagawa ko? Sean, tama si Ginang Davis. Talagang bulag at tanga tayo, kaya naman pala ayaw na sa atin ni Chloe. Ang tanging magagawa na lang natin ngayon ay linisin ang pangalan ni Chloe. Bayaran ni Serena ang lahat ng kanyang ginawa. Serena, ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ikaw ang nagpamali sa atin kay Chloe. Hindi kita palalampasin. Hoy, Sean, Lucas, anong nagmamadali? Bakit kayo nagmamadaling hanapin ako? Sa totoo lang, hinahanap din kayo. Anong gusto mong pag-usapan? Narinig ko ang nangyari sa inyong dalawa. Sumobra na si Chloe ngayon. Paano niya kayo mapapahiya sa harap ng lahat ng ganon? Sa buong mundo, ako lang ang tunay na nagmamalasakit sa inyo. Hinding-hindi ako magiging katulad ni Chloe, napaka-plastic at mapagkunwari. Sean, Lucas, ang tagal ko nang itinatago ang 2 bilong ito.
Hintay lang ako na makita ninyo kung sino talaga si Chloe at kayo mismo ang maglalagay nito sa akin. Pero heto, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pipilitin na pumili sa pagitan ninyong dalawa tulad ni Chloe. Handa akong magsakripisyo at pakasalan kayong dalawa. Kung hindi ito pinapayagan dito, pwede tayong pumunta sa ibang bansa. Sean, Lucas, tara na, ilagay niyo na to sa akin. Handa akong pakasalan kayo. Bakit mo ako sinuntok? Serena, alam mo ba? Ang tanging tao na paglalagyan namin ni Lucas ng belo ay si Chloe. Dahil Hindi ka karapat-dapat. Lucas, anong pinagsasabi mo? Serena, tigilan mo na ang pagpapanggap. Lahat ng masamang ginawa mo kay Chloe, alam na namin lahat yan. May sinabi ba sa iyo si Chloe? Huwag kayong maniwala sa kanya. Sean, Lucas, pakinggan niyo ako. Hindi yan ang iniisip niyo. nagsisinungaling ka pa rin sa harap namin, alam kong ang pinakamahalaga sa'yo ay ang kinabukasan mo. Tinanggalan na namin ng lahat ng tulong namin sa'yo. Serena, sa bawat pananakit mo kay Chloe, babayaran mo ang bawat isa. Pasok. Anong ginagawa niyo? Lucas, Sean, alam kong nagkamali ako. Gusto ko lang ng atensyon ninyo. Nakikiusap ako. Huwag niyo akong palayasin. Kahit na mahirap ang pamilya mo, hindi yun dahilan para saktan si Chloe. At lalong hindi dahilan para halos mamatay siya. Serena, maaari sana naming kalimutan ang nakaraan at patawarin ka sa lahat. Pero ang kapal ng mukha mo na sirain ang mga kamay ni Chloe. Sabihin mo, karapat-dapat ka bang bugbugin o hindi? Hindi, Sean. Pakiusap. Ilabas niyo siya at bugbugin. Huwag niyong dudumihan ang lupain ng mga Davis. Huwag niyong akong bugbugin. Tumigil ka. Sean, Lucas, tigilan niyo ang pagloloko sa sarili niyo. Bago pa nangyari ang lahat ng ito, napakaraming pagkakataon kayo para bawiin si Chloe. Pero hindi niyo ginawa. Kayo ang nagtulak sa kanya palayo. Hindi kanya minahal. Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Tumahimik ka! May pakialam sa amin si Chloe! Huwag na namin kayong makita ulit. Kung hindi, gagantihan namin kayo. Huwag kayong umalis. Pakiusap, huwag kayong umalis. Huwag mo akong iwan. Bakit? Bakit pareho kayong umiibig kay Chloe? Ang kanyang pamilya, kayamanan, kapangyarihan, mga magulang na nagmamahal sa kanya, at mga kaibigan mula pagkabata na laging nandyan para sa kanya. Bakit siya mayroon ng lahat? Samantalang ako, wala akong kahit ano. Diyos ko, bakit ka napakabiro? Napakabiro mo. Chloe Davis. Sinira mo ako. Sinusumpa ko. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Bukas na ang araw na magbibigay ng sagot si Chloe. Magbibigay siya ng sagot. Lucas, anong iniisip mo? Bagong simula pa lang ng kumpanya, maraming nangyayari. Sa ngayon, ang pagbabalik ni Chloe ang pangunahing prioridad natin. Pagsasamahan natin ito. Alam kong magiging matagumpay tayo. Tingnan mo, sigurado akong si Chloe hindi papayag diyan kay Julian. Pero para sigurado, kailangan handa tayo. Sean, magtulungan tayo. Siguraduhin nating alam niya na wala siyang takasan. Chloe Davis. Narito kami ni Lucas para tuparin ang pangako namin. Hindi mo narinig ang pag-amin namin noon. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Chloe Davis, may pangako ka. Napipiliin mo ang isa sa amin na makakasama. Ngayon, oras na para pumili. Chloe, Nandito ka. Naaalala mo ba ang sikreto ko noong gabing iyon sa reunion nating 2 taon na ang nakalipas? Noong pinutol ni Serena ang sinasabi ko, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon para sabihin ito. Pero mula sa sandaling iyon, nagdesisyon ako na hindi ako pipili sa inyong dalawa kailanman. Kaya kahit gaano karaming beses tayo mag-uumpisa ulit, hindi ako maaaring pumili sa iyo. Chloe, pasensya na. Nagkamali kami. Pero maaari ba bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon? tingnan mo ang mga regalo para sa iyo mula noong ikaw ay 5 hanggang 23. Pinili namin ang bawat isa ng maingat. Chloe, patawarin mo lang kami please.
Hindi mo ba naintindihan kahit isang salita sa sinabi ko? Chloe, hindi ko hinihiling na pumili ka sa amin. Lumayo ka lang kay Julian. D. At kami ay parehong handang magmahal sa iyo ng magkasama. Ang anumang mabuting loob na mayroon ako para sa iyo ay matagal nang winasak ng iyong sariling mga kamay. Kalimutan mo na ang pagpapatawad at siguradong kalimutan mo na ang pagiging magkasama natin. Wala ni isa sa mga yon ang mangyayari. Tigilan mo na yan. And Hindi ako naniniwala. Paano mawawala ng basta-basta ang pagmamahal? Alam ko kung ano ang nangyayari. Galit ka pa rin kay Serena, di ba? Wala na kaming kinalaman sa kanya ngayon. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa mga ginawa niya, alam na namin. Nakuha na niya ang nararapat sa kanya. Chloe, tingnan mo. kaya nga't dumating ka ngayon. Para humingi ng tawad sa kanya? Hindi. Hindi kami narito para humingi ng tawad kay Serena. Ang kalagayan niya ngayon ay lubos na kasalanan niya. Naloko kaming lahat ni Serena. Kaya nga kami naging malayo. Hindi mo ba naiisip na ang dahilan mong yan ay nakakaawa lang? Magkasama tayong lumaki. Magkaibigan mula pagkabata. Oo, nakikita ko na totoo ang sinasabi mo. Ngunit ang pinsalang idinulot mo sa akin ay totoo rin. Hindi kita patatawarin. At hindi kita kailanman patatawarin. Chloe, talagang nagkamali tayo ngayon. Pwede ba bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon? Pwede ba? Chloe, mahal na mahal ka talaga namin. Lahat ng tao ay may puso. Sa lahat ng mga taon, ang mga ginawa mo sa akin ay labis na nasaktan ako. Bakit ko dapat lubusang patawarin kayo? Ngayon, sinasabi mo bang ang pananakit sa akin ay dahil sa pagmamahal? Hindi ba't nakakatawa lang iyon? Chloe. Tama si Chloe. Ang isang matandang tao ay hindi kailanman magtrato sa taong mahal nila sa paraang masasaktan sila. Chloe, lumipas na ang 7 araw. Ano ang masasabi mo? Sabihin mo na ngayon. Julian, nandoon na palagi ang sagot at palagi itong malinaw. Nangako ako sa iyo noon. Ngayon ko lang sinasabi sa iyo para mapanatag ka. Ayokong isipin mo na kasama kita dahil lang sa biglaang pakiramdam. Chloe, pakakasalan mo ba ako? Oh, Chloe, hindi mo siya maaring pakasalan. Chloe, alam kong nagkamali ako. Kasalanan lahat ito ni Serena. Siya ang pumagitna sa atin. Hindi naman talaga namin siya gusto. Ginamit lang namin ang pangalan niya para kainggitan mo kami. Para mapansin mo kami. Hindi lang namin inakala na masasaktan ka nito ng ganito. ang dami pang ibang paraan. Pero pinili ninyo yung pinakamasakit sa akin. Tigilan nyo ang pagsisinungaling sa sarili nyo. Kung talagang mahalaga sa inyo si Chloe, hindi sana nakapagitna si Serena. Nagdadahilan lang kayo. Sean, Lucas, ngayon lang ko nakita ang totoo ninyo. Akala ko noon ikaw ang hindi ko malilimutang pag-ibig. Sino ang mag-aakala na sa puso ninyo? Abala lang pala ako. Hindi talaga nagkakasundo ang puso natin. Kaya, bakit pipilitin pa? Nangalaga naman ako sa inyong dalawa, pero hindi iyon pag-ibig. Hindi man lang ito umabot sa ganoon. Kayo mismo ang pumuksa nito. Ang pag-ibig na mayroon ako para sa inyo, itinapon ninyo ito, parang basura. At ang katangahan ninyo nga ang nagturo sa akin sa tunay kong pag-ibig. Kaya, dapat nga kitang pasalamatan. Salamat sa pagiging walang malay. Chloe, ang samahan nating mahigit 1 dekada. Paano mo ito itatapon ng basta-basta? Magkasama tayong lumaki, magkasintahan noong bata pa. Mas kilala kita kaysa kanino man. Tayo ay para sa isa't isa. Lucas, ang bagay na pumutol sa likod ng kamelyo ay hindi ang huling hibla. Ang mayroon tayo ay puno na ng butas. Ang ilang tao, ang ilang bagay, kapag nawala, nawala na. Kapag nawala, nawala na. Chloe, sumusumpa ako? Hindi na kita kailanman pagdudahan muli. Mula ngayon, ikaw lang ang pakikinggan ko. Pinakawalan ko na kayong dalawa. Sa ngayon, itinuturing ko lang kayong mga kaibigan mula sa nakaraan. Ngayon, si Julian lang ang para sa akin. Ayokong may manggugulo sa atin. Chloe Davis, mamatay ka na. Chloe, patay ka na. Chloe. Lucas? Lucas, patay na kayong lahat. Sean, Lucas, Sean, Ha ha ha. Ulihin siya ngayon.
Dapat siyang maparusahan. Dalin siya. Sean, Tumagos ang kutsilyo sa gulugod ni Lucas. Naparalyze siya mula baywang pababa. Chloe, hoy, huwag kang mag-alala. Nakakuha na ako ng pinakamahusay na mga espesyalista sa ibang bansa. Makukuha natin para kay Lucas ang kailangan niyang gamutan. Sean! Si Sean? Ayos lang ba siya? Nauntok sa ulo si Sean. Sabi ng doktor, may posibilidad na mawalan siya ng memorya. Nakakuha na ako ng neurologist. Makukuha natin para kay Sean ang kailangan niyang gamutan. Baka mas mabuti pa kung makalimutan niya. Wala siyang maaalala. Para hindi na siya masaktan. Minamahal na Julian Stone, tinatanggap mo ba si Chloe Davis bilang iyong asawa upang mahalin at protektahan siya, upang maging tapat sa kanya, at hinding-hindi mo siya iiwan habang kayo'y nabubuhay? Oh. Minamahal na Chloe Davis, tinatanggap mo ba si Julian Stone bilang iyong asawa upang mahalin at protektahan siya, upang maging tapat sa kanya, at hinding-hindi mo siya iiwan habang kayo'y nabubuhay? Ngayon lang namin sa wakas naunawaan na talaga na nating nawala si Chloe. Matagal na nating nawala ang ating pagkakataon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pag-aari, kundi pagpapaalam na hayaan ang isa't isa na maging pinakamahusay na maaari nilang maging. Chloe, nais kong maging masaya ka. Umalis na tayo.